oras na ton mga pinalangga ko nga tagpalamati, las 11:48 na. Badto temprano kita subong masugod. Kay ga-preparar pa ko para sa YouTube na ton. Gina-record na ton para sa YouTube na ton mga kuturan. Kay may ara na kita YouTube, may YouTube na kita subong, no? Pwede niyo na makita. Kag palihog gali subscribe sa aton sining YouTube channel sa Tito Noy de la Cruz. Kag pwede man diri sa aton sining Facebook live, palihog i-follow ninyo ako sa Tito Noy de la Cruz. Salamat kid sa kay Kuya Raymond Agos, ngayagid ako ginbuligan nga sulod ako sa YouTube, no? Kay basi pa malang bala. Basi kaluyan man, sa grasya lang gid sa katon Dios. Nga magdamo-damo ng aton viewers kag subscribers daw mayo ko, no? Sige adlaw kita subong sang Lunes mga kuturan, magapalayag, magapangalagad ang inyo palatuntunan tong karonta upod sa kay Tito Noy de la Cruz. Adlaw kita subong sang Lunes, petsa 2 sa bulan sang Hunyo tuig 2025. Ang iban nga mga ginikanan subong nagaamat-amat na pamakal, no, sa mga school supplies. Nagaamat-amat na sila tipon. Kaya man hindi man ni magulpi. Ayaw pa kung damo ka bala mga kwan, damo ka sa estudyante, mahakdi kag masakit man sa bulsa, kunting bunmugid, no? Ang pagpamakal sa mga school supplies. Tidugang naman ini nga galastuhan subong sa mga ginikanan na may mga kabataan nga naga-eskwela pa. Mayong utog sa kay Margie Vorakis. Sa kay Margie Vorakis. Marge, mayong utog sa imo. Pa-shoutout Tito Noy sa family Vidal kag Baterlier subong man sa pamilya Libuna. Sa kay Tatay Mundet dira sa sa Kambugiot, no? Sakop na sa barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay. Dali lang gid. Kay ang ako hindi ka record sa kwano. Daw puno na ko, no? Puno na ang iya sining space. Sa kay Papang Rans, no? Papang Rans mayong utugid. Ini nga ton pagpangalagad mga kuturan, ginadala ka ginasakdag sang Evergreen Herbal Capsule. Kung may ara kamo problema sa inyo sining lawas, sila binagid ang atay, inom kamo sang Evergreen Herbal Capsule kay magabulig ini nga mapabalik sa maayong nga kondisyon ang inyong atay. Kag kung taas na kaayo ang inyong sugar, ariho ginarekomendar ko gid sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule kay damo na nag-inom sini kag nagpamatuod nga sa ila pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule anubo ang ila sini nga sugar. Namin ni kay mabakal nato nationwide sa mga butika kag mga parmasya ang Evergreen Herbal Capsule. Dari sa siyudad sa Sipalay, sarang man nato mabakal sa Ken Daniel Pharmacy 1 kag Ken Daniel Pharmacy 2 ang Evergreen Herbal Capsule. Mayong utogid sa kay Manang Tuto Sandoval, dira sa Ken Daniel Pharmacy 1 kag Ken Daniel Pharmacy 2. Sa kay Barangay Kagawad Almamay Sandoval, sa Barangay 2 sang ito pala mayong udtuman. Subong man sa akon amiga ko Bikbik Wapa Wabina, mayong utugid, mayong ugtumegs Gwapo Nonoy kag sa tanan. Mayong udtuman sa kay Madam Vianney Bugalon Makawili, ang tagiya kag tagdumalas sa Hy-Vee Gasoline Station dira sa Mabuhay nga may branch sa Marabo, may branch man sa Biniquil sa siyudad sang Kabankalan, may branch naman sa karon dira sa Barangay Kamindangan sa may
Sitio Kamunsil, no? Ara dira ang P-Fuel gasoline station, iya man na gyapon sang Hy-Vee gasoline station. P-Fuel gasoline station, yara dira sa Barangay Kamindangan. Mayong udto man sa kilay ka Pantuha ka Grinold Medes ang Hy-Vee gasoline station. Sa kay Mr. Jesus Montalis, mayong utugid. Subong man sa kay Jingjing, Maring Jingjing, Weses Banyako sa Barangay 5. Sa kay abyan ko, Pastor Elinel Sibua, Pastor, mayong utugid sa imo. Dugay-dugay si Pastor, ma-program na nato sa alauna, no, sa radyo natin si Palay. Pastor, mayong utugid, Pastor Elinel Sibua. Sa kay Mr. Diosdado de la Cruz, mayong udtuman, mayong udto Tito Noy. Subong man sa kay Analuda Patinio Jimeno, mayong utugid, mayong udto Tito Noy. Shout out da sa tanan nga galantaw sa live mo, sa mga nagapamati, sa mga pamilya ko dira sa Sitio Kipot, Manlokahok. Salamat gid Tito Noy. Siling ni Analuna Patinio Jimeno. Sige. Ari may sugpon pa ni Galion. Mayong udto man sa kon ihada sa kay Inday Z. Ihada. Mayong udto sa kay amiga ko Terry Garan. Mayong udto man, sa kay Terry Igaran, I love you, Tito Noy Agata. Sige lang, Ter, kay basi ko makakita ako sang pwede mo maobrahan. Tawagan talang ikaw dayon, ha? Tawagan talang ikaw. Sa kay Bro ko Junior Moeda sa Barangay 5, mayong udto man. Bro Junior, mayong udto gid sa imo. Kag subong man sa aton mga nagapakigupod sa aton sa sininga udto, mayad-ayad gid nga udto sa aton tanan-tanan. Kamusta nagapanyaga na kamuda? Adlaw kita sang Lunes, subong market day sa siyudad sa Sipalay. Damo di sa mga bolantero, mga bolantera nga nagakadto diri sa aton kada market day. Ti damo kamo tumabakal subong sa merkado ho, makakaong kamo green shoes, kada may green shoes kito nakita kay na. Iban pagid nga pwede naton sudano na, ang iba niya way gigalipat bakal bulad para kuno pang piyan-piyan bla sa pila ka mga inadlaw nga udaway sudano may ara ka bulad nga kuuton. Ayhan pa kay ang isda subong perti man kamahal, perti kamahal sang isda. Kung kisa daw, mayo pa magbakal ka na lang manok. O bakal ka manok, balay sa kakilo. Manok pa. Sang sa isda, nga daw, hindi naging maagwanta subong. Subagay, halos tanan subong nga baligya daw, halos mahal man. Pwerte ka mahal sa mga balaklon. Pwerte ka mahal sa mga balaklon. Pero ang gina-income sang tao, gamay gyapon. Pila subong ang minimum wage, 513. Di kung sa inyo pamilya, abi sa mag-asawa, abi isa lang ang nag-obra, tapos may bata sila. 513, di makaigo na sa isa kadlaw. Igo, guro kung anong gisudan mo sa aga mo, man sudanon mo sa udto, hasta na magabi. Hasta na magabi nga sudananay, wala nagatalang imo kamot magpudyot ka kay isa lang ka putahe isang sudan. 513 sa isa lang ka sa isa ka pamilya, nga isa lang ang nagatrabaho. Halimbawa abi ang bana nag-obra, ang ara sa minimum wage ang gina-income sini 513, Ma'am Susain, 513 ang minimum wage. May asawa siya. Halimbawa, bibisan duha lang kabilog bata niya, do ka budlay sumahon, Paano mo na mapaigo, Ma'am Susain, ang 513 sa isa kadlaw? Makaigo, makaigo. Baklang bubugas,
Di kung 3 ka beses ka mo magkaon sa isa ka adlaw, 3 man ka pagbakal mo sang sudan. Pero kung gusto mo paiguon, ang imo kwarta nga gina-income mo kada adlaw nga 513, bakal ka sudan. Amula na galing silingkop, lariho lang ang itsura, sang sudan sa aga, sudan sa udto, kag sudan sa gabi, Ma'am Susain. Huwag gani talangan ang imo kamot magkaon kamo, hindi na magtalang, kay isa lang ka putahe. Hindi ko na hindi ka kabalo mag-budget, hindi na kaigo. Sa pagkaon nyo pa lang, no? Di paano ang plite, mabi ko nag-obra ka, plite mo adlaw-adlaw, plite mo adlaw-adlaw. Iban pagida ninyo nga mga kinanglanon sa sulod nyo balay, bakal mo shampoo, habon, kakapoy magsuma. Ma'am Susena, hindi gigaigo. Bisan anhon mo gida. Tito Noy, hindi kaigo. Bisan anhon. Sa nag-income sang 513 sa isa kadlaw. Labi kag labaw, Tito Noy. Nga problema pagid, no? Problema pagid sang wala na gid sang obra. Sang wala na gid sang obra, amiga bikbik wabina. Nga wala sang kasiguruhan, nga wala sang kasiguruhan ang iya sidi gina-income sa adlaw-adlaw nga tanan. Nanhon, dako-dako na gid nga problema dali lang gid. Pero naglain ang nagsulod, naglain ang nagsulod sa akong nautod guro to ay. Ari siya. Abe? Ari. Sa kay paring Jerry sa Mamueda, mayong udtuman, paring Jerry. Subong man sa kay Maymay, mayong udtugid. Subong nga to mga kuturan, anong aton topiko? Padayunon tato kahapon. Nga gintalakay naton ang parte sa kay Vice President Sara Duterte nga kung siya ang pahambalon na pagwa sa subong statement nga ining impeachment trial, mga kuturan, kangay ining nga ginlansang siya sa krus. Dito siya gisahon tudom. Pero tiway siya mahimo, dapat ya tubangon kung ano ginman ang madangtan sa sining trial. Kagsuno sa iya, kabay pa nga maintindihan sang tawo atong ginpagwa niya nga statement sang nagligad nga sa impeachment trial mangin ang term ito bloodbath dumadugoon giniya kuno nga klase impeachment trial, hindi literal nga madugoon nga may mga dinuganay da nga matabo, hindi, kundi nga ari di ang dibatihay, maplastar ang mga prosecutor sang ila sila nga mga ebidensya, ila ipresentar. Siyempre, madepensa man ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Grabe ni nga sumpakilay, mga kuturan. Amo nang buot niya silingon nga bloodbath. Sa kay Helen Ramos, mayong udto, Tito Noy, budlay dito kay ka mga mahal sa Malaklon Subong. Amon sudan, halin sang gabi, hasta na. Pagkaugma nga budget dito. Realidad ina. Ito gisiling ko, realidad ina. Nga kung magsugod ka bakal sudan sa aga, basi bilog na ng adlaw. Bilog na ng adlaw, sudan sa pamahaw. Ang sudan mo sa udto, mo mangyapon itsura sang pamahaw. Hasta na lang magabi. Para makaraos lang. Para makaraos lang. Kaya kung pagustuhan mo na, malubong ka lang sa utang, kaya ang imo gina-income, gamay kayo. Dapat kung may mag-asawa,
May mag-asawa nga may ara sila bata, 2 kabilang, dapat may income na siya mga 1,000 eh. Para nga makapian-pian sila. Pero mag-income ka muna kadako. Tikaling ka muna subong ang minimum wage. Ti mayo tani ko ng asawa, gobra man. Kung di madoble. Kanhon mo subong ang ibang gani nga mga lubrahan. Hindi lang maglayan buot si Ban sa ako na. Galing kay Tiway, mas nagapilit kumobra ka mo kung hindi. Ibang gani subong ang lubrahan, sobra lang 300 ang adlaw. May harap pa gani ko notok 70. Ang buhot. Ay, grabe. Sa Kayuli Banjula, mayong udtugid, sa Kayuli Banjula. Pwerte ya subong mga kuturan. Way na subong gandong mga tao nga mabakalya pa kung anong gusto di baklo na. Ang ginatinguhaan subong sang isa ka pamilya kung paano lang sila yung makakaon sa isa ka adlaw. Nga makumpleto. Sa kay Donald Briones, mayong udto man, mayong udto Tito Noy. Dali lang kayo kung maglantaw ko di gali isang balita o umakwa siya o masulod siya o. Ginapangita ko to di mga kultura kay subong asod-asod ang aksidente sa dalan kagapon. Kung single basi pwede pa ang 515 nga minimum wage. Pwede, igo na iya ma'am Susen, igo na. Amo na nagaling, hindi ka lang ganing kapagusto sa imong kaon. Himos kasi inyo balay nga bakal kasudan bakal kasudan, bakal bugas. Inay makasave ka, matigang ka. Pero kung magkaon ka bisan sa mga karinderya, kaon mo subong, isa mo kakaon. Ano mabusog ka man, hindi magnubo skin 100. Maayo ko na kuya magkaon, kaya magkaon ko sa karinderya. Ginabro balikid ko anay bla kung may mga damo nga tawo nga makadungan ko pagbakal. Kung daw jutay gani mahutik lang ko na iya dayon sa nagabaligya nga. Tabi ni mangkot ko bitaw bisan 80. 80 serve sa sudan mo. Ayan pa karne, 80. Di ka mahal subong sa karne. Di mabulo balikid ko nanay. Kung daw damo tawo Ma'am Susen, pili-pili lang ko anay. Pero kung daw jutay na lang tawo, makuhaan ko na yun. Mahuting ko na yun. Hinay lang gid nga hambal. Hinay lang hambal ko sa nagabaligya. Miga, gaya ko diyo. Pila ni? Sinta. Gaya ko tunga lang. Media lang. Kaya kung isagit, ang kanon abi 15 or 20. O siya na. Di mayo kung makaigo mo isa ka sir, kung magduwa, 120. 120 na. Pumunta na 15 lang. 110. Kada kaon mo. Pero kung media lang, di makakinot-kinot ka. Makaigo na 515 sa isa kadlaw. Sige mayong udto Tito Noy, sila ni Yuli Banjula. Sila ni mayong udto man sa kay Judita Dorillo, mayong udto Tito Noy. Salamat nga ara na kamo din nyo kobla para magpagsik man ko. Sa kay Manong Inday, mayong udto man, mayong udto Tito Noy, manyaga ta Noy. Salamat gid. Salamat gid Manong Inday. Siling ko asod subong ang insidente sa dalanon. Involved mga salakyan, motor, 4 wheels. Kagapon to may ito naman to nahulog sa may lapit sa Campo Kinong nga salakyan. Sa naglilikad lawang ko ni Ma'am Susen. Tutod na real talk na yung akon. Amo ko na yung magbakal. Hindi ko mamubos ang isa ka-serve mo. Amo nang hambal ko sa nagabaligya. Sabihin ko, langga, miga, tunga lang ako, hindi ko man na maubos ang isa ka-serve. Tunga lang
Mayong udto, Sir Noy, manyaga ta, Sir Noy. Amo ni kanina ginabantayan ko din kung may mga agda sa akong panyaga, ho. Mag-live ko bla. Hindi nyo ko pag-alang-alanga, ha? Kaya basi matabuan nga gutom ako, manyaga, di kumuntat ko yung program. Makasave ako sa isa ka bes ang akong pagkaon do sa Anobla, Ma'am Jose. Sa kay Manang Eunice Palasuelo, mayong udto man, Manang Eunice Palasuelo, mayong udto. Good noon, Sir Noy, miss ka man namon ba? Oh. Mayo na kay para sa diet. Oh. Alang-alang gini, Ma'am Jose, eh. Ginapadag-angol lang kanon. Pamatiin nyo lang ko di, pero may Manang Eunice, this aton live, no, kay Ari ko di. Sa kay Manong Nonito Palasuelo, mayong udto man. Kadlawang ko ni amiga ko big ko pawabitod man. Sunda ko bla ko makaon ko sa karinderya sa merkado bla. Oh, sila ni Manong Inday 120 kada kaon sa isa kadlaw, katatlo kita magkaonoy. Gani. Kung kasildo ka 513, may chance pa man. May mabinlan. Di paano na karon sa ibang ulubrahan, sa tutuod lang mga utod. Kita-kita lang, hindi ka mo manugid sa iba na. May nagasildo lang, ano subong 270. Oo. Nayara 300. Damo ko kilala daw. Amo na nga ako magkaon sila. Ahay. Magkaon sila, tingob sila magkaon. Eh pagkaon nila, order sila isa ka serve nga sudan. Mga tatlo na sila makaon kasi duha sila. Kundi naka-save sila. Kaya kung hindi ka kapalo yung mag-budget, malubong kay mo sa utang. Mayong utogin sa kay bro ko Matok Baladhay, sa kay Mr. Francisco Matok Baladhay, dali na lang abri klase bro. Mayong udto bro. Mayong udto man sa kay Rowena Albay, mayong udto Tito Noy, kag sa papa ko sa kay Rogelio Albay Sr., sa kay Mama Janet, kag Lola Ikang, sa utod ko nga si Rona Albay nga tampok gid sila, gatumpok gid sila, connect lang sa speakers, batian nila akong shout out Tito Noy. Amo naman lang ng gini-iriya subong kay hindi sila kapamati sa radyo, kay hindi nila akong batian sa radyo. Ang ginahimo nila kalantos na sang live ko kag gina-connect nila sa speaker parang makabati sila tada. Thank you Gita. So kay Rosemary Bisana La Chica, mayong udto man. Rosemary Bisana La Chica. Tiyari na yun, taga-anta ka mo balita, kaya man ang cover sa katong balita, bilog na pungsod. Hindi lang doon sa Sipalay. Di may isa naman ka masakit ni hitabo. Isa ka nurse, nagabusong pa, nagabusong nga nurse, naga-duty. Manukad to na siya kung tanay sa iya siniginadutihan nga hospital. Yun di karga nga kinsito nila das kag tunga. May mga haras-haras. Sa amo to sa kapis, haras-haras. Inabala mo lang nagapamahong-pahong. Pinagusto lang padalagan sa ilas lakyan. Aryo, isa ka nurse ka nagabusong, patay, matapos ang bungguan, sang duhagi ka sa lakyan. Duha ka nagatanga nga mga driver. Dito sa siyudad isang bago. Kaya kung wala na sila katanga, kung di nakita, tani nila. Or basi kung palumbaan na yun yung mga yudisot-sot nyo. Aryo, dead on arrival sa Bago City Hospital ang nurse nga nagabusong matapos ang bungguan sang duha ka mga pribado nga salakyan samtang nagatabok sa National Highway sa Purok Proper North, Barangay Talok, Siyudad sang Bago, last 9:15 sang gabi, Hunyo 1. Kagabi, madulong-dulong lagi man, Pero ti ang salakyan, laka kam lang kita sa salakyan nga nagapadalagan nga wala suga, wala headlights, hindi bla. Alangan hindi mo makita. Dasig di guro. Ginkilala ang biktima sa kay Maria Angela Buendia, 36 anyos, kasado, kapumuloy sa Purok Proper North, Irrigation, Barangay Talok sa Siyudad sang Bago. Ang biktima makadto na kuntani sa iya ginaobrahan nga hospital,
sa Valladolid District Hospital agud nga mag-duty. Duty yagali panggap isya. Siguro ginalantaw ko na itong sitwasyon. Kabit-bit siguro gamay nga bagbulutangan balon. Kung ano ba da nga mga kinanglanon niya, may ara siya bag, no? Mga kuturan, ariho, suno sa balita, nga nagtabok ining nurse sa isa ka pedestrian lane. May pedestrian lane, kadito siya nagtabok, mga kuturan. Mayungod to sa kay Ibert Pasculado, mayungod to Tito Noy, Miyagata. Salamat kid amiga Ibert, salamat kid. Sa akong mga palangga nga magulang, sa kay Marilyn Diasis, sa kay Inday, Marlene Day, mayungod to si Imuday. Sa akong pinalangga nga magulang. Sa kay Rosemary Bizarra La Chica, mayungod to mga kagsubungan sa kay Crisilio Diaz, mayungod to gid. Mayungod to Tito Noy, take care always, Tito. God bless you, Tito. Sila ni Rachel Gonzaga. Thank you, kid Rachel. Thank you, kid. Tinagtabok ining nurse gamit ang pedestrian lane. Sa pedestrian lane kasi yan nagagi. Professional mo ka-intindi niya sa dapat imuon. Karon, pagtabok niya mga kuturan, nabungguan ini siya sang pula nga Toyota Avanza. Ang salakyan, Toyota Avanza Wigon nga halin sa SOR, halin diri sa tot padulong norte ang direksyon. Kag ginamaniho ini ni Philip Jansen Cantilier, 30 anyos ang edad, kag residente sang Dica Home Subdivision sa Barangay Kabug, Siyudad sa Bacolod. Halin siya di sa south, puli ito siguro sila. Dugang pa bangod sa kapaskugon sa pagbunggo sang Toyota Avanza sa biktima, nagtabog ini sa pihak nga lane kag nalapakan sang Toyota Yaris Wigon, puro Toyota. Disgrasya siya. Gikan naman sa norte, padulong norte ang direksyon nga ginamaniho naman, padulong SOR, no? Gikan sa norte, padulong sa SOR ang direksyon nga ginamaniho naman ni Salvador Castro, 59 anyos, ka residente naman sa Purok Aure sa Barangay Crossing, Pulupandan, Banuasang Pulupandan. Bangon sa paglapak sang Toyota Yaris sa biktima, nagwa sa iyang atyan ang ay Diyos ko. Oh my goodness. Sorry kayo sa nagapanyaga. Tapuson ko lang. Kundi nabungguan siya, sa Toyota Avanza nga halin diri sa SOR, pagkato dito sa norte, kay mapuli siya sa Kabog. Kaya dito nag-star ang driver. Pagbunggo niya sining nurse, naglabog. Nagkanto dito sa piyak na lane. Dito naman, binungguan naman siya sa salakyan nga halin dito sa norte, mapuli sa Pulupandan. Grabe. Duwa ka bisis kasi nabungguan. Ang worst, mga pinalangga ko nga tagpalamati, kaya pagbunggo sa iya sang Toyota Yaris, atong halin dito sa norte, nga mapuli sa Pulupandan, nalapakan siya yung big-big, nalapakan siya, kabalo ka mo, anong natamo, nagwa sa iya nga tiyan, Diyos ko, ang iya anong kabulan nga lapsag, nga iya ginabusong. Oh my goodness. Nagbata ahat. Tawo na niya. Tawo na ni. Anong kabulan? Tawo na din. Nagwa siya nga tiyan ang iya anong kabulan nga lapsag nga iya ginabusong. Sa pinakaulihing nga report kato na baton mga kauturan, patay man ang among lapsag. Di karon ara preso. Ara priso sa custodial facility sa Bago PNP sa Cantilier kang Castro. Ang duhagit ka mga driver, mga kuduran. Puro tanan Toyota ho. Oh my goodness. Meaning, madasig ang pagpadalagan Manong Arnolfo sining duha ka mga salakyan. Kaya kung hindi ni dasig, wala na siya ito yung mabungguan sang isa ka sa salakyan dito. Pag
paglabog sa piyak nga lane mo, hindi bala Manong Arnolfo, mayong udto si mo, noy manyagata, salamat gid Manong Arnolfo La Pastora. Sa akong amigo sa kay Jan Gerald Gulmatico, mayong udto man, mayong udto pang. O, sa kay Aileen Bailon Barsuna, mayong udto gid. Madasig ang dalagan nila. O, amo lang na galing mga utod Di taman sila pagbasulod kay aksidente ni. Hindi ni hungod. Hindi ni hungod mga kauturan. Mula na galing daw sakit-sakit, wala kaduwa gid si Guon. Kung nakasalbar man siya dito sa una nga nakabunggo sa isa kaduwa ko roya. Disgrasya gid sa to yung minatuod. Oras na ton mga pinalangga ko nga tagpalamati las 12:18 na sa Iluhan na mga kauturan. Ang pagtapos naton, bagay di pa man matapos padayon naton ini nga pagaistoryahan mga hinigugma ko nga mga utod ang parte sa nagahilapit kung madayon gid man ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ahay kaluoy man, kaluoy gani Rowena, kaluoy gid. Kahapon wala tato matapos nga nagakomporme kita sa ginasiling ni Vice President Sara Duterte nga political persecution ining ginhimo sa iya nga gin-impeach siya mga kuturan. Kag kadamo sa mga congressman kag mga congresswoman ang nagpilirma agod na ma-impeach siya. Sobra 244 to inagaway sila sa pagpirma para ma-impeach si Sara. Di okay manatani, okay manatani. Kung nakita nila nga dapat gid man kakason, may rason nga kakason si Vice President Sara Duterte sa siya nga pwesto. Inang tuod-tuod gid bala nga rason. Ang problema kay nagaginuwa na subong ang istorya nga atong tanan gid, tanan nga nagpilirma para ma-impeach si Sara nakabaton gali sang kayuhan mga kaalyado ato ni Speaker Martin Romualdez nga mortal subong nga kaaway ni Vice President Sara Duterte. Ti ang ilaaway mga kuturan, way padaog subong si Vice President Sara Duterte kay nga damo sa iya makwa nga kaalyado si Martin Romualdez, sa kay Barangay Kapitan Mary Ann Celeste Torillo, sa kay Kapitan Nining sa Barangay 1 mayong udtogid si Mukap, mayong udtogid. Sa kay Roberto Grace de los Santos mayong udtuman. Way si padaog sa kay Martin Romualdez kay damo iya pwede kuhaon nga kaalyado si Martin Romualdez. Damo gid nagasuport kay ara sila sa pwesto mo. Kita nyo damo-damo nga mga congressman kag congresswoman ang nag-inagaway. Nagpalumbaan ay pirma para ma-impeach si Sara. Kaya nga, anong siling ni Congressman Toby Tiangco, ang tanan nga mga nagpilirma para ma-impeach si Sara, tanan nga mga congressman kag congresswoman nakabaton sa kayuhan. Kadalag ko ang ilan na baton. Meaning, ang ilang pagpirma, way nagakahulugan nga gusto nila, tungod nakita nila na may sala. Si Vice President Sara Duterte, hindi gali na yung rason lang. Kaya tani ko naman ng rason na nakita nila nga may ara gid man anomalya nga ginhimo si Sara Duterte. Pirma sila yasang ilaya kabubutol nga dapat gid pahalinon. Pero kung may ara na binayranay nga matabo, kung may ara na binayranay nga natabo para lang magpirma sila nga ma-impeach si Sara, lain na ng istorya. Amo na yung tutuod nga korupsyon, mga kuturan. Gamit ang kwarta sa ngatong gobyerno. Alangan man si Martin Romualdez dang
magastos ang personal nga kwarta para lang nga makakuha sa kaalyado nga mapahalin sa pwesto si Sara Duterte. Di man na magastos siya kwarta man sa nga personal nga kwarta sang gobyerno, mga kuturan. Hello, good noon, Pang. Shout out, have a blessed day. Watching live from Barangay 3, Lapos, Sipalay City. Siling ni Roberto Grace de los Santos. Sa kay bro ko Efrain Hubahib Contorno, mayong udto man, mayong udto brada. Karon sa hapon bro, pwede na to. Mahigdaan mo na kang mapahuway-huwayan tong gin-order mo. Tiyan mo na, mga kuturan, nga ang siling ni Vice President Sara Duterte, political persecution ini. Ari ba lang ulihin niya nga statement nga ginhambal, antes ta ini tong karon. Ano gid ang kadalumon sang rason nga ang gusto gid siya kakason. Ang ilahambal sa gusto siya nga kakason sa mga congressman, mga congresswoman nga siya may anomalya, korupsyon. Pamatiin niya bilang hambal ni Leila de Lima, isa sa mga matinlo nga babae nga congressman subong. Tinlo si Leila de Lima. Shout out kali sa nablos ko nga gwapo si Bernard Fernandez. Nard, mayong ito si mo Nard. Kurti ka tinlo nga klase pagkatao ni Leila de Lima. Nag-ako lang na siya nga may ara sila relasyon niya sang iya sini nga driver bodyguard na si Jonel. Tinlo ning pagkatao ya. Nga subong daw mapatay gid siya sang bira sa kay Vice President Sara Duterte nga makakas na kay korap kuno. Korap. Nga nagsilin sila korap kay nga ngayon ubos kuno ang 125 million nga confidential funds sa Office of the Vice President sa sulod lang sa 11 kadlaw. Naubos ang 125 milyones. Pero siya sang tiyempo nga siya sang una ang secretary sang Department of Justice, dako-dako tong iya confidential funds. Ang wala huya waya ka naging balikid hasta subong ginapangita siya subong sang kuha, why siya sang liquidate bisan 5. Amo man nakahigko si Leila de Lima nga kung pahambalon mo tinlo siya si Sara Duterte pinakakurap. Isa ni siya sa mga prosecutor kumadayon ining impeachment trial. Ari mga kuturan, basahon ko ining pinakulihi nga statement nga ginhambal ni Vice President Sara Duterte. Ari ginkumpirmar ni Vice President Sara Duterte sa o kung halimbawa niya ginkumparar ni Vice President Sara Duterte sa crucifixion, i-crucify lang. O kung paglansang sa cross ang nagahilapit na pagpatigayon sa impeachment trial batok sa iya. Ginakumparar niya sa crucifixion o kung paglansang sa iya sa cross ang nagahilapit na pagpatigayon sa impeachment trial batok siya. Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga samtang yara sa dahig subong ato sa dahig Netherlands sa diin dito siya nagsilibrar sa iya ika-47 nga kadlawan kana tambong mo siya sa rally para sa amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa kay Vice President Sara Manong Arnulfo, ang impeachment trial batok sa iya ang kaangay sang political persecution. Samtang ginpatag pa sang Vice Presidente nga angot sa iya una nga pahayag nga gusto niya bloodbath atong hambal ko blakida bloodbath o kung pagdanak sang dugo sa impeachment trial. Dugang pangambal ni Vice President Sara mga kuturan nga hindi literal ang iya pahayag kundi luyag lamang niya tinluan ng iya ngalan sa mga aligasyon batok sa iya. Nagapati man siya nga nagapamalibad ang mga tao nga intindihon ng kaundan sa iya mga pahayag kag sala man suno sa iya ang paghangop sa mga ini sa tinaga nga bloodbath, Kaya mo na, explicar ta lang, Maduguon, balang, sining ko blakay na nga grabe na din nga sumpakilay mo. Plus tarhanay sa mga ebidensya,
nga magapamatuod nga si Vice President Sara Duterte ginhimo niya ginina nga sala, no? Korupsyon ng ginaistoryahan diri. Nga kung sa diin lang kuno nagkadto ang 125 million, ang 125 million na confidential funds niya. Mga kuturan kabalo ko. Ini mga congressman kag ini mga nagakontra siya, nagabatikos siya. Kabalo ko mga kuturan nga nakahibalo man ni sila sa kung anong buot silingon sa confidential funds. Na-explicar na ini nga hindi mo pwede ibutang ang tuod ng ngalan sang asset. Naging gastuhan mo kwarta sa isa ka operasyon gamit ka asset, gamit ka lugar, balay, safe house, hindi mo pwede ihambal ang tuod-tuod ng ngalan sang asset kay basi kung mahibaluan ina karon mabutang sa delikadong nila kabuhi. Kung may ara safe house kang gigamit, naging gastuhan sa confidential funds, ihambal mo lang na sa amon nga lugar pero hindi exact location. Kaya basi matultulan ina sang inyo ginamonitor kag atakihon. Amo na siyang buot silingon mga kuturan nga kung may ara man gingamit nga mga aliases o kung alias atong mga asset nga ginhatagan pundo sa halin sa confidential funds, normal ina nga nagagamit lang sila sang alias. Nakuha niyong buot silingon. Kabalo ko, ang mga congressman, kabalo na sila kung anong ginatawag ang confidential funds. O galing, padayon nila nga ginainto ang tao nga papatihon, kita nyo ho? Gamit si ibang nga ngalan, no? Why ka namo-namo nga mga ngalan, ho? Ginagamit nila para lang maliquidate. Sa kay Linlin, banggiran mo yung siles, mayong udto man. Sa kay Manang Kututo, Sandoval, Manang Tuto, mayong udto sa imo. Amo na mga kuturan, ang tanan, may mga ahensya sa atong gobyerno nga may ara confidential funds. O sisaan nyo bala? Kung na-explicar nila sa sakto, kung na-liquidate nila na sa sakto. Nga wala na makita ni man sa mga nagareklamo. Nga ang opisina lang isang Vice President ang ila nakita. Simple lang ang sabat nila, ang rason. Tungod kontra nila, kagusto nila kakason. Nga wala nila makita ang bilyon na confidential funds sa office of the President. Sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos, wala nila makita. Dako daw ano kadako ang confidential funds na. Wala nila ginisisa kung sa di naganto na. Sa pagkabalik-awot, mga utod. Kabalik-awot, gid. Karon are, amo na niyang punto ko. Kag nagapati ako, mga kuturan, sa ginhambal ni Vice President Sara Duterte, nga political persecution ini. Kabalo ka mo, kumadayon giman ining trial, huwag sa payan nga daw 50-50 kumadayon ini o kung hindi. Bangod man sa mga pagpahayag, sa pila ka mga senador, nga nakaagi Senate President, pila gini sila naghambal. Si Tito Soto, nga bago lang nagdaog subong, nga nagbalik naman sa Senado, nanging Senate President ini. Si Senador Franklin Drilon, nakaagi man ni Senate President. Anong hambal niya? Malabo ang impeachment trial. Labo niya kayo nga madayon. Ayhan pa kay binutuhay niya, madamo-damo niya isip sa mga senador nga makumporme kag hindi magkumporme sa impeachment trial. Di karon kay ang balita nga nagagwa damo sa mga senador nga hindi gusto sa impeachment trial. Kaya kinahanglan makakuha isang 16 kabuto sa mga senador para nga makakasapwisto si Sara. Ang pagkitao ni Sara nga magadepensa ka magakonforme siya, 8 lang. O 8 lang. Or siyam gali, siyam. Para nga maglapaw siya sa kurit. Siyam lang. Tisubong damo na nabalaan nga daw diri sila masupport sa kay Sara, masupradusi mga kuturan ka mga senador. Damo gid nagasiling
Si Franklin Drilon, nga na Senate President, nagsiling, malabo ang impeachment trial. Si Tito Soto, nga nakaagiman Senate President, nagasiling mga malabo. Pero di mabalaan tani. Wala tong talang kumbala, pag-abot sang tsimpo kag petsa, kumadayon gid. Tisiling ni Vice President Sara Duterte siya political persecution. Kung ako ang pamangkuton yung mga kuturan, conforme ako dira, ari manong Arnolfo, explicar ko si mo, explicar ko sa inyo mga kuturan, no? Kung nga ang political persecution. Halimbawa lang, kung makonvict mga kuturan, si Vice President Sara Duterte, makakasya, amo ni matabo, makakasya nga Vice President sa aton pungsod, makakasya, mapahalin siya. Kag-ara na sa presidente naton dayon, sa Presidente Bongbong, kung sino ang pwede ibulos nga Vice President. Pwede si Chis Escudero nga Senate President. Kag pwede man si Speaker Martin Romualdez, no? Aralan na sila nga duha, mga kuturan. Kung sino ang gusto nila nga ibulos. Kung hinali makonvict kag makakas sa pagka-Vice President si Sara Duterte, hindi lang amo na ang iya mabaton nga silot. May ikog pa. Kung makakasya sa pagka-Vice President sa katong pungsod, may perpetual disqualification nga nagaikog. Nga hindi na siya pwede makapadalagan sa anuman nga posisyon sa atong gobyerno. Hindi na siya makapadalagan. Meaning, hindi na siya makadalagan sa pagka-presidente sa 2028 nga amo na ginakadlukan sa nila kontra. Kaya bisan mag-ano sila basta iagi sa eleksyon, hindi na sila masarangan nga pierdihon si Sara Duterte. That's why amo ning himuon nila. Amo ning ginahimo nila nga i-impeach si Sara kakason sa isini nga pwesto bilang vice presidente kag isa sa mga silot nga hindi na siya makapadalagan sa bisan anong nga posisyon sa atong gobyerno. Bisan pro president, hindi na pwede. Hindi siya mapriso, mga kutura na. Klarohon ko sa inyo. Makakas na sa siya pwesto, and then hindi na siya pwede kapadalagan sa kung anong mga posisyon sa atong gobyerno, pero hindi siya mapriso. Hindi siya mapriso. Karon, mga kulturan, laruhon tayo ni. Ang ginakusar siya, isa sa mga ginakusar siya, korupsyon. Naging palapaw niya kuno ang pundo sa Office of the Vice President, ang confidential funds, ngayon palapaw. Nga sa kay Sara lang yan ang kanto. Nga hindi matuod ang siling niya, naging panghatag niya sa mga asset, ngayon bayad arkila sa mga safe house, hindi na ako matuod. Amo nang gusto nila pagwaon. Kundi ang kwarta, ginkuha ni Sara, korupsyon ang ila ginareklamo. Suliton ko man sa pagsiling, Attorney Istares, sa kay Leon Guerrero, no, sa kay Attorney Istares, abyan mayong hapon git. Sa kay Lindin Magiran mo yung silis mayong hapon man. Klarohon ko man mga kulturan na kumaduktan sa dire ka makakasya sa pagka-Vice President, suliton ko sa pagsiling, hindi na siya mapriso. Hindi siya mapriso. That's why nga nagasuporta sa kay Sara Duterte, nagasiling nga plano nila nga hindi dunuton lang ba si Sara Duterte nga agod nga hindi na makapadalagan sa pagka-presidente sa 2028. Kaya kumatuod ang ilang tinutuyo, sincero sila sa ilang tinutuyo,
sa ilang ginaakusar nga korupsyon sa kay Sara Duterte, may mga suggestion nga dapat dito nila ginreklamo sa ombudsman si Sara Duterte. Korupsyon mo. Dapat dito nila ginreklamo kung gusto nila makakas kag mapriso. Nakuha niyong vote ko silingon? Kaya kung dito nila ginreklamo sa ombudsman si Vice President Sara Duterte, ginreklamo, abi nila nga, kapalapaw siya, perting korupsyon, no? Kaya kung mapamatundaan, nga guilty, si Sara Duterte, sa ginareklamo siya, kung siya ginaakusar sa iya nga kaso, madesisyonan siya sa office of the ombudsman, may upod na priso, mga kultura, mapriso pa siya. Hinali, makonvicto siya. Nakuha niyang vote ko silingon? Dire sa impeachment trial nila, mga kulturan, kung makonvict dire si Sara Duterte, makakaslo sa siya pwesto, kag hindi siya makapadalagan sa bisan anong nga posisyon sa atong gobyerno. Amo na yung mabaton niya nga silot. Kung dito nila reklamo sa ombudsman, mga kulturan, may upod kaya nga priso. Kita nyo? Kung anong tinutuyo lang nila kay Sara, kung matuod sila sa ilang ginarakusar kang ginareklamo, dapat sa ombudsman para mapriso kung nangawat giman. Hindi na sa trial na, siyempre sabihin trial na, hindi ba attorney Stares? Kung dira sa trial na, kung halimbawa makonvict man siya, makakasla sa iya pwesto bilang Vice President, amo na nagaling, hindi siya pwede nga makapadalagan na sa kung anong mga posisyon sa atong gobyerno. Amo nang ilaging plano. Suno sa mga nagasuporta sa kay Vice President Sara Duterte, amo nang ginamplano nila para madulaan na sila sang tunok, sila tutunan, nga wala na sa mabakod, nga madalagan presidente sa 2028 kung wala na si Sara. Mayong udto, Sir Tito Noy, boss, God bless always to your show. Thank you, Gida, Sir Brian, Sir Brian Paipon, bata ni Rodel Paipon. Sa kay Rizal Pat Casio, Kaiso, mayong udto man. Lain niyang ilaplano. That's why ginpa-impeach na si Sara. Kaya gusto nila madula sa iladalan. Hawanan nilang iladalan. Kaya nga nagwa na ining balita nga si Martin Romualdez madalagan sa pagka-presidente sa 2028, no? Di kung siya malang ang mabunggo kay Sara, nagpahimuyong guro siya kagin panitan niyang iyang kuhan. Napungko guro siya kakibutangin duway kakamot sa isabak ko kagamatamaton niya panit ang kaupak-upak ginang mayo pa, no? Kaya hindi siya makasarap. Sa survey gani, amo na nang abira kapakalain nila kay Sara, sige pagyapong nga saka ang yasin nga rating, no? Samtang si Bongbong Marcos kag si Speaker Martin Romualdez, sige man nga sarurot sang ila sini nga rating, no? Sa kay amigo ko Iker Ladimura, no, Rek, mayang utog si mo, Rek. Bisan ano nila nga guba ang pakalain o dunot-dunot sa kay Sara Duterte, gataas lang nga gataas gyapon ng rating. Ang ilaya ganubo nga nagasarurot. Kita nyo? Diyan mo ning plano nilang nga kulturan, kakason lang nila sa pwesto si Sara Duterte. Amo ang plano ni Martin Romualdez, amo na nagagawa ka balita. So mga, doon ang matuod na, gamit yang mga kalyado, nga mga congressman kag congresswoman, na nakabaton na siyang kayuhan. Sa magpirma sila para ma-impeach si Sara, tanan gito sila, congressman man o congresswoman, nakabaton sa kayuhan. Mapamangkot na, makalapot pa na sa tao, kung hindi. Tingala ko ngayon nagaway sila Kristo kay ang kayuhang gali sugong. Pero mga kulturan, klaro na yan.
Bahala sa inyo, bahala kamo kung mapatay kamo kag sendi. Amo nang tuyo nila political persecution ini ginahimo na kay Sara. Ha? Gusto nila kakason sa iladala na kung maghawa na para tawhay na sila. Oh, pag-abot sa 2028. Pero tandaan ta mga utod, ang malain nga tinutuyo, hindi ba na magmadinalagon? O, hindi ba lang? Kasimple lang gid. Kung nangawat si Sara, kung naghimo siya sang kalainan, o corruption, abi, langin corrupt siya, dapat sa opisina, sa Office of the Ombudsman, yun dito, gin-file ang reklamo, kakaso. Kaya ito yung sigurado nga kung hinali ma-convict siya, mapriso siya. O, hindi ba la? Hindi nga doon yung binagi. So, klaro nga nagagwa ang inyong motibo, naluyag nyo lang siya kakason. Para hindi nakadalagan. O? Gusto hindi. Mayong untugin sa kay Manang Telma Pamaybay Montalvo. Manang Telma, mayong unto. Subong man sa kay Jercel Silvano Kyuksun Dayag, mayong unto man. Sa kay Maring Jermelin Musa Ormiga Mili, mayong unto sa imo pre. Kung mayong hapon sa imo pre. Salamat kita, salamat kit Maring Jermelin. Niyaga kami din ng Clarissa Brasel kag Yuli Banjula. Wow, sige enjoy sa panyaga sila. Sa kay Carly Ivory Villena Ricto, sa kay Jackie Lo Blanco, Jackie Lo Ricto, mayong udto man. Alaga-alang nagaling ang aton tsimpo mga kultura na, pero luyag ko pabalosin nyo, kita nga taga Sipalay, kung may ara kita bisita, na to sa ibang na lugar, makanto dire sa Sipalay, Aryo, ang Silungan Tourist Inn. Taong-tahong gini nga lugar. Silungan Tourist Inn. Dira nyo patinira. Kay kung ang guest nga nagatiner dira, ang tanan nga gamit, nga pwede nila gamiton dira sa Silungan Tourist Inn, pwede nila magamit. May ara man da kamo swimming pool. Taong-tahong nga lugar, no? Silungan Tourist Inn, ara dira sa Barangay Cartagena. Sa liwat, kinapabalo ko man sa inyo, padayon sa gihapon ang pagserbisyo sa MQM Lending Corporation. Manghulam kamo kwarta, no? Wala na kolateral, no? Ang ikolateral nyo lang, ang inyo tagipusoon, nga mabayad ko. Pwede ka mo yan makautang. Dira sa MQM Lending Corporation. Bayaran nyo man. Subong man ang Cafe El Paso, namit nga kapihan ini, namit nga kapi inyong matilawan. Aral anda sa tupad sang MQM Lending Corporation sa Barangay 1 sa tupad sang simbahan sang Iglesia ni Cristo. Cafe El Paso, subong man ang MQM Lending Corporation. Pinapanagiyahan ka ginadumalahan ni Ma'am Susain Gonzales. Pati ang Silungan Tourist Inn, iya man ina. Sige, hello Tito Noy, mayong udto man sa kay Jackie Loreto. Langalan ng tsimpo na ito mga pinalangga ko nga tagpalamati sa liwat. Salamat kit sa inyong nga pagpakigupod. Salamat sa inyong nga pagpakigbuylog. Mayong hapon gid sa tuntaran-taran.